Hi guys, welcome to this channel. This is a general reading for collective your energy at this time. Upright ba yun? Kaya ina-isolate mo yung sarili mo ngayon kasi maybe the past pa yan or lately lang. Basta until now. Dahil restricted ka o kaya nai-aloof ka, gusto mo sa bahay mo lang or basta aloof ka, gusto mo yung mapag-isa ka kasi restricted and parang nabahin ka, parang clouded yung judgment mo din, yung intuition mo, yung isipan mo, may nakapiring mo. More clarification with the Two of Pentacles universe. Meron mag-break na yung nag-juggling ka. Yung nag-juggling ka. O yung hindi ka makapag-decide. Na-break yun. Baga, hindi ka na nag-juggling. You can collaborate with other people, or else you can work in a team, or there is a collaboration na mangyayari. It's because hindi ka na nagja-juggling o pag-uusap or may pagtutulungan between you and your person, or you and yung ka-team mo. Or more clarification, sino yung magkakaroon ng collaboration sa inyo. Ito hindi na guarded, pwedeng one person or two or more, no? Ito hindi na guarded, hindi defensive, yan ang magkaroon ng collaboration sa inyo. Hindi na siya na-intimidate, hindi guarded, hindi defensive, and fiery, and driven by a dream, kasi may color purple dito, na umpisa niya na yung dream niya na gawin. Umpisa niya na mag-take na action para mangyari yung dream niya, no? Ano yung dream niya? Yung kapuksa na, o masumpo na, o mahinto na, matigil na, matigil na ang pang-o-oppress sa kanya, o yung pang-aatake. Yung pang-aatake, yung pang-aatake sa isipan niya. Baka sa kanya. Let's see. Yung pang-atake sa isipan niya. Na matigil na, umahinto na, yung matigil na, masumpo na, ma-stop na, matigil na, mapigilan na. Ganon. Yung Five of Swords dito. Yung pang-o-oppress sa isipan niya. Yung pang-atake sa isipan niya. Yung naka-experience siya ng anxiety or yung nag-overthink siya ba na may mga nang-atake sa isip niya. Isa sa sign niya hindi makatulog paggabi. Yun ay insomnia. At yung yung hindi na nga nasisinda ng attack siya. No? So yan. Simple lang naman yung dream niya. Pero malaking pagbabago and transformation, change sa kanya. Malaking bagay yan pag yun ang nangyayari sa kanya, para magkaroon na ng katahimikan sa isipan niya at mamuhay na siya ng peaceful, komportable siya, makatulog na siya ng mahimbing, di ba? So ganun. Yan na magkakaroon ng collaboration sa inyo. Para may gustong pumigil dito na mag-take ng action itong tao na to. O ahas sa buhay niya, o ahas or evil. Something na evil na gusto siyang pigilan. No? Gusto siyang pigilan sa pag-take niya ng action.
pinapaiwas siya, pinapalayo siya para hindi siya mag-take ng action. Itong tao na to. Ini-embody mo energy right now. Tell me, where did I go wrong? Faith. So, meron kang pananampalataya or faith. No? In English is faith. Meron ka ding mission. Meron kang kinikiring mission or else ay meron kang pinipresent. More clarification with this. Ano to? Nagpipresent ka ng mission mo. Baka may pinipresent. Meron kang pinipresent ng mission mo. Pero mukhang may mga nandidistract sa'yo at may mga nanlilito. O may nagpapalito sa isipan mo. Yung habang pinipresent mo yung mission mo o habang ginagawa mo yung mission mo o kinikiri mo yung mission mo, may mga nandidistract o may mga nagpapalito sa'yo, may nanlilito sa'yo. Ganun talaga yun pag yung mission mo ay from God. No? Hindi siya madaling gawin. No? Hindi naman sa hindi madaling gawin. Hindi siya madaling i-carry yung mission. No? Parang katulad dun kay prophet dyan sa Bible ba? No? Na ganun talaga yun dito guys. Kasi, pag plano ng God, against yung mga evil forces dito yung sa kadiliman they will try to distract you, they will try to manipulate you, they will try to lituhin ka nila. Ganun. Or they will try to restrict you. Yan. Pero maring ito na yung nakaset sa'yo, nakaset na oras. Nagawin mo tong mission mo or else meron pang nakaset. Ano ba tong nakaset na oras? Hindi pa ba nangyayari yan sa buhay mo? May nakaset na oras Ay, hindi pa yan siya nangyayari, yung nakaset na oras na yan. Na itong kinikiri mong mission, may mga nandidistract sa'yo, may mga nagpapalito sa'yo. Pero yung nakaset na oras na yan, na nire-ready ka, nakaset ka na dyan sa oras na yan na mangyari. Pag nakaset yan, sinet ng God yan, wala namang makapigil yan. Pag oras na talaga, yung oras yan. Yun, umpisa mo na yan. May nakaset sa'yo ng oras. Ewan ko ano yun. Ano kaya yung nakaset na oras sa'yo? And, matured ka na ready ka na talaga matured ka na. You're courageous, no? To start sa nakaset na oras. Kung sa bunga, hinog ka na, no? So, ready ka nang pitasin. Ready ka na for your mission kasi nakaset. Para bang, kung nakita nyo naka-antipara, no? Parang, madami ka na nakaharap na, like, siguro, kaalaman, yung mga kailangan mong yung mga dapat mong paghandaan, dapat mong mga pag-aralan, experience, or dapat na gawin mo muna bago mangyari itong nakaset na to sa'yo ay nagawa mo na. Kumbaga, ready ka na talaga. Kumbaga, hinog ka na kung sa bunga pa. Hinog ka na ready na. Ito yung nakaset sa'yo. Ano to? Person ba to nakaset sa'yo? Hindi. Destiny. It's destiny. Kung ano yung nakadestin sa'yo, yan ang nakaset sa'yo. Yan. Parang bunga na hinog. O, di ba? Kung sa bunga pa, magulang na. Pwede nang pitasin. O, di ba? Destiny. So, nakatadhana. No? Nakatadhana sa'yo. Kung ano yung tinadhana sa'yo ng God. Kadalasan ito nakaset pag nasa God nakaset, no? O sinet ng God or nakatakda, tinakda, mga ganyan. Pero ito ay destiny, so tadhana in Tagalog, no? Wala naman kasing word na tinakda dito or nakaset Destiny lang sa ditong deck. So yan.
Ito yung nakaset sa'yo. Na ano ba yan? Tinanggal mo na yung ano, yung mask. Or tatanggalin mo pala. Tinanggal mo na yung mask na yan. Let's see. Hindi pa. Tatanggalin mo pala yung mask. Ganon siguro. Yung mask. Hindi mask eh. Tatanggalin mo yung wala kang tatanggalin na mask eh. Puro hindi ang sagot. So, i-reveal mo yung totoong ikaw. So, wala kang mask, okay? Parang sumisimbolo lang to na ni-reveal mo yung totoong ikaw, pero wala kang mask. Kasi pag sa side ka ng God, hindi mo kailangan mag-mask o mag-wear ng mask. Na-reveal mo yung totoong ikaw. Or i-reveal mo pa lang, pwede din. Kanino mo i-reveal? Sa buong mundo? Hindi. Kanino mo i-reveal sa maraming tao? Baka sa maraming tao. Sa maraming tao, hindi naman sa buong mundo, pero sa maraming tao. Anong purpose ng pag-reveal mo ng totoong ikaw sa maraming tao? Anong purpose ng God doon? Kasi may purpose ang God niyan eh. Para but you will show your real self, yung totoong ikaw, yung totoong pagkatao, kung anong totoong ikaw, yun, yung reveal mo. May pakita mo yung totoong ikaw lang. Yun. Hindi na illusion, hindi na fake, hindi na kalokohan, kundi yung totoong ikaw. Alam mo naman siguro sa sarili mo kung ano ka, no, as a person, kahit na yung personality mo lang, yung ganun. Basta ipapakita mo yung totoong ikaw, i-reveal mo yung totoong ikaw. So, kumbaga magpakatotoo ka, no? Ganun. Reveal mo yung totoong ikaw eh. So, para, ito si King of Pentacles ay mabigatan. Parang mabigat ang dala-dala niyang karga. Para ay carry niya yung responsibility. May bata dito. Para ito si King of Pentacles, carry niya yung responsibility. Siguro ito ay ayaw niya ng responsibility. Karga. Yung may anak, ayaw siguro may anak siya. Ayaw niya yung may pamilya siya. But yan ba yung mapapangasawa mo? Si King of Pentacles. Yan pala yung mapapangasawa mo. Siguro may iwasan siya sa responsibility. Ayaw pa magkaasawa. Ayaw pa niya magkaanak. Siguro kailangan talaga mangyari na yan. Na magkaanak kayo kasi nakaset kayong dalawa. Para i-carry niyo yung responsibility, guys. Siyempre, pag nagkaanak kayo, responsibility yan. Lalo material. Parang ako lang din. Ayaw ko pa magkaanak kasi obligasyon yan siya, guys. Mahirap ang buhay, mahal ang bilihin. Naisip ko din, no? So, may mga ganong tao talaga. Ayaw pa nila ng, kunwari, anak. Kasi hindi pa ready, lalo financially. Kasi malaking gastusin yan. Pag may anak ka, syempre, madaming bilihin pag may anak ka, may mga gastusin ka. Kahit yung mga anak na lang, di ba? Ganon. Kahit babae o lalaki man yan sa person mo ay basta ganon. Siguro natakot sa responsibility. Kasi hindi lang yan saglit na i-carry mo yung responsibility. Forever yan siya. Lalo kung magkaanak kayo. Diba? Forever na responsibility niyan. Kayo ng anak mo. Kayo ng anak ninyo. Ganon. So, ayan siya, guys. Ano ba to?
Ito nakadestin sa'yo. Anong gagawin mo? Okay, Queen of Cups. More information sa Queen of Cups. You and your person ay magka-inlovean ba guys ba? Ma-deeply in love sa isa't isa. Ganun. May babalik. Kunwari ay pumunta. Sino man ang pumunta sa malayo sa inyo ng person. Babalik yan. Or kung sino man ang kapaghiwalay, lumayo, miwas. Babalik yan. At mag-take ng risk. At alam nyo, maging emotional, attached kayo, deeply in love sa isa't isa. You will show your love, care, affection sa isa't isa. Ganun. Ganun siya. Ito namang nakaset sa'yo. Ano naman to nakaset sa'yo? Anong gagawin mo dyan? So, magkaiba yung, I think, siguro pareho lang din yan. Destiny at sa nakaset to. Ito yung nakaset sa'yo. Na, ito yung gagawin mo. Para bang, you are powerful, so brave, respected, may authority, na para mag-lead. I-clarify natin. Mag-lead. Yeah, mag-lead. Maaaring mag-lead ng pamilya mo. No? Mag-lead ng maraming tao. Kasi sa God yan eh. Mag-lead ng maraming tao. Lead mo ang maraming tao. Yan. I-lead ang maraming tao saan? I-lead ang maraming tao saan? Sa ikaka-save nila. Kasi, syempre, sa ikaka-save nila. Ikaw yung magli-lead sa maraming tao sa ikaka-save ng mga soul nila. Ganyan ang mga mission, guys, from God. Sabi ng iba, ano naman pakialam ko sa soul ng iba. Intindihin ko na lang yan sa akin. Kasi, ganyan talaga yung mga mission from God. No? Ito ay, collective reading. So, kung sino lamang ang makaka-resonate. So, sa mga ayaw, wag ipilit. No? Kung sino lamang ang makaresonate. Kasi ito ay collective, no? Collective naman ito eh. So, ayan. Meron kasi mga tao na ayaw yung ganyan. Lalo kung hindi naman talaga nila mission yung ganyan. At may mga tao talagang pinili na o nakaset na sa mga ganyan na mission. At kung mission mo yan, wala ka din magawa eh. Gagawin mo yan sa ayaw at gusto mo. Kasi yan ay nakaset. Dumadaing ka sa divine plan yan. So yan. I-lead mo yung mga tao sa ikasave ng kaluluwa nila. Bakit? Malapit na dumating si Jesus Christ niyan. Malapit na yung baguhin itong mundo na ito. Babaguhin ito. Yan. That is a spiritual mission. No? Yan ang purpose ng God sa'yo. Kasi may mga tao na clouded ang judgment. Kailangan ipaintindi sa kanila kung ano yung gagawin nila, kung paano masave ang kanilang kaluluwa. Kailangan nilang transform yung sarili nila. To change your heart. Ganon. Basta i-guide ka na lang ng God niyan. Gagayad ka ng God niyan kung anong gagawin mo. No? Para i-lead ang mga tao na ma-save ang kanilang soul. Sabi ng iba, pinako na si Jesus Christ sa krus. Na-save na ang kaluluwa ko.
hindi maiasa dun ay ikasave ng kaluluwa ng mga tao. Ano sabi ni John the Baptist sa mga tao habang nagbabaptize siya kay Jesus Christ, yung pinsan ni Jesus Christ na si John the Baptist na baptize kay Jesus Christ? Ano sabi niya sa mga tao? Hindi porkit mga kapu-apuhan kayo ni Abraham, parang ganun hindi porkit galing ka sila ni Abraham, ganun ba, ay masave na yung kaluluwa niya. So nagtanong ngayon yung isang tao, no? Paano masave ang kaluluwa namin? Paano daw masave? Sabi ni John the Baptist, change your heart. Because God's ways is different from human's ways. So paano nga ba i-change yung heart? To change your heart, malaman mo yung pag binago mo yung sarili mo, hindi ka na inggitira Hindi ka inggitira. Hindi ka bitter sa happiness, success, kung ano meron yung iba na wala ka. Hindi ka greedy. Hindi ka sakim. Hindi ka mapag-imbo. Hindi ka scheming. Hindi ka deceitful. Hindi ka gumagawa ng witchcraft. Hindi ka gumagawa ng mga katraidoran. Hindi ka liar. Hindi ka mahilig magsinungaling. Ganun ba? Hindi ka manipulative. You're obedient sa God na if you have changed your heart. Ganun na transformation yung makikita mo sa sarili mo. If you have changed your heart Ayaw mong gumawa ng, alam yung, parusahan ka ng God sa impyerno, ang kaluluwa mo. May takot ka sa God, may takot ka sa Diyos na gumawa ng masama. Kasi alam mo paparusahan ka niya pag yun ang gagawin mo. Umiiwas ka na sa paggawa ng masama, evil, stop your evil doings. Yung ganun, alam mo, kita yung complete transformation sa isang tao. Mga ganun, guys. Hindi ka na selfish if you have transformed your self. If you have changed your heart. Ganon. Ganon siya, guys. So, ganon ang ituro mo sa mga tao. You will convince people to change. O kung ano mong paraan. God na mag-ano niya sa'yo, mag-guide kung paano mo gagawin yung mission. God na mag-guide niya sa'yo. Kung paano matulungan, malid ang mga tao para ma-save ang kanilang souls. See? So, ayan, guys. Ganyan ang mga mission from God. Yan ang example, isa sa example ng mission from God. Yan, ganyan. So, what's coming towards you? The world. Kasama lang yun. Ano pa? Rest and rejuvenation. Maring mag-travel ka nito, the world, sa ibang lugar. Or else,
may darating na galing sa ibang bansa, ibang lugar na person sa'yo, or ikaw itong pupunta sa ibang lugar. Doon ka mag-rest at mag-rejuvenate. Yan. More clarification of the world here. So, possible this is a person, guys, na nasa ibang, darating sa'yo. So, this is a person, emperor, yung kanyang energy, na strong, stable, powerful, may authority, brave, determined, kasi may goat dito. And, may agile, so ibig sabihin, this person is capable of achieving great heights, pinnacle of success, mga ganun. Or pwedeng a boss, someone in the top position, pero energy niya, o napakataas na natin niya, top position. Parang pwedeng mataas ang status niya, like emperor or boss, mga ganon. Walin man dyan. Umataas yung estado niya sa buhay. Ganon. Kasi emperor Maaari na sa ibang lugar yan siya. Pwedeng ma-meet mo through internet, or na-meet mo na through internet, or else ay kasi the world, or else ay ma-meet mo through travel, sa pag-travel, or na-meet mo nung na-travel ka, pwedeng ganon, or nasa ibang lugar yan siya, nung na mo travel papunta sa'yo. So, yan. And makapagpahinga ka na din at makapag-rejuvenate, rest and rejuvenation. Anong dala sa'yo ni Emperor? Kasi yan ang darating sa'yo. Stars, positivity, inspiration, maging positive ka, maging inspired sa buhay, or kasikatan, or popularity, or parang kikinang ka, na parang bituin, na titingalain, pwede din gano'n, pero hindi naman importante yan, di ba? Sa inyo. Hindi naman importante yung sikat yung mamuhay ka ng positive yung mind mo, and inspired ka, and positive yung life mo, positive yung manangyari sa buhay mo, and inspired ka sa buhay. Napaka-bless mo na nun Kung i-compare mo sa iba na depressed at may mga pinagdadaanan, yung iba na may mga pinagdadaanan sa buhay, di ba? Isipin mo. So, stars. Kasi kung positive yung clarong isip mo, positive yung buhay mo, positive yung nangyayari sa buhay mo, you're inspired, you can create, you can build like business, a lot of businesses. Kasi pag positive ka, hindi ka mag-hold back You can take risk without holding back. So, the more you take risk, the more na magsasucceed ka Kahit mag-fail ka pa at first ng ilang beses, the more you risk na fearless ka mag-risk sa business mo, kung saan man career na area ng buhay mo, ay the more na you will succeed. Parang yung mga failures ay ano na lang yan siya, parang experience. So, yan. Tell me why the way I used to be, this can't be true. And then, itong dala niya sa'yo. You will, itong heart na mahawakan mo. O siya nga yung mag-abot din sa'yo. Bigay niya sa'yo yung heart niyan. Heart. Or, anong sumisimbolo sa heart na to?
Let's see. Ano tong sumisimbolo ng heart dito? Ay. Ay. Yun na lang. Ang dami. Ito. Queen of Water. Pagmamahal niya, love niya, affection, ikaw yung pahalagahan niya, emotional siya towards you, mamahalin niya, ganun. Mamahalin niya. Naging caring, loving, affectionate siya sa'yo, mamahalin ka niya. So, yun. At, ano pa, ang mangyaring transformation o change sa buhay mo pag dumating itong si Emperor sa buhay mo, if ever. Maging clear yung aura mo, sharp and clear yung mind mo, mas lalo maging brilliant o bright yung iyong mind. Mas lalong lalawak yung isipan mo, lalong may expand, there's expansion, parang mas lalong malayo yung maabot ng iyong third eye, kasi may third eye yun. Parang abot hanggang universe. And para bang walang limitation yung kaya mong gawin. Kahit sa mga abilities mo na lang, walang limitation. There's no limitation. And the Angel of Strength. Supportahan ka pati ng Angel of Strength. Of course, maging strong ka. Para may inner stillness and inner strength ka. Ganon. Para mas lalo kang maging strong and para maging ano ka. In reverse man yan. Seven of Wands. Para may-release mo na to yung naging defensive ka. Kasi pagka defensive ka, wala kang strength, wala kang inner strength, wala kang inner stillness, di ba? Kasi defensive ka eh. So there's fear inside you, kaya naging defensive ka. Di ba? Ganun yun. Pero pag strong ka, may inner strength o may inner stillness, hindi ka defensive. Kasi dito sa mundo, may mga namamanipulate dito. No? Merong nagpapaklaudan ng judgment ng mga tao para maging defensive. Like spells, like evil forces. Para ma-release mo na yan, yung nagiging, matanggal na sa'yo, ma-let go mo na, matanggal na sa'yo yung nagiging defensive ka. Four of Pentacles in reverse, para ma-let go mo na yan, matanggal na yan sa'yo. No? Ma-release na yan, matanggal na yan sa'yo. Mabitawan mo na o may release mo na, matanggal yan sa yung nagiging defensive ka. Para hindi ka na maging defensive. Kasi strong ka na eh. Inside and out. May inner strength, may inner stillness ka na. You're strong. So, yun ang dahilan kung bakit darating yan si Angel of Strength sa buhay mo. Palakasin ka niyan. Gawin ka niyang matatag, gawin ka niyang mas malakas, gawin ka niyang strong yung personality mo. Na may inner stillness, may inner strength. And para, meron kasing nagsisend sa'yo na siguro like conjuration spell or manipulation or mga wishes ng iba or else mga evil forces na manipulate ba para maging defensive ka. O diba sabi ko, pa-cloudy din nila yung judgment mo para maging defensive ka. Bakit ko nasabi yan? Experience ko rin yan eh. Yung mga ganyan. Kaya minsan may pagka-defensive din ako. It's because may mga ganyan nga yan. No? Para ma-reject mo na to. Kasi kung strong ka, may inner strength, may inner stillness, you're strong, yung personality mo, may reject mo yung mga, ano nila, yung mga sinisent nila na mga ganyan eh. Yung gawin ka nilang defensive ba. They're very manipulative eh. Para to make you
defensive eh. Because na-experience ko yan eh. Bakit nila ginagawa yan? Tricks nila yan. Deceit nila yan, guys. To ruin you, to distract you. Para pag naging defensive ka, kung ano masasabi mo, para siraan kasi ibang tao. Para, hindi man ganun, no? Pero ganun ang mga ano nila. Para, ikaw pang magmukhang masama. Tama ba? Yun ang, hindi. Para, bakit ginagawa nila to na nagsisend sila ng, o may ginagawa sila, may sinisend sila para maging defensive kayo. Para, i-oppress ka. Kasi parang na-inflict ng fear. Yeah, para i-oppress ka. Ganun. Oppression, oppress, pang-oppress. Nang-oppress. Ano ba yung na-oppress niya? Tao ba yung mga yan? Pwedeng both tao or hindi. Ano yan, mga pwedeng elemental or fallen angels. Pwede nga din nilang palabasin na tao yun, no? Yung may gawa niyan sa'yo eh. Pwede din ganun. Kasi na-experience ko rin yan. Pwede nilang palabasin na taong gumagawa niyan sa'yo. Pero sila pala. Ganun siya, guys. Diba? Na-share ko sa inyo yung mga experiences ko. Nakakuha ako ng kaalaman, no? Or na-acquire ako ng wisdom through my experiences kasi dyan mo naman ma-acquire yung wisdom, no? Through your experiences and experiences of others. Yan, example ng wisdom yan. Na matutunan mo sa sarili mong experiences, no? Or sa experiences din ng iba. Or using your keen judgment, your good judgment, your keen observation as well, kung ano yung mga nangyayari sa paligid mo. So, yan. Ano na ay sabihin sa'yo? Ni the world. Di ba may the world dito? Ito yung darating sa'yo. Ni Emperor para. Yan ni Emperor. Protected ka daw ni Jesus Christ, Or, puprotektahan ka niya, or else dadalhin ka niya sa place na protected ni Jesus Christ ang place niyan. Doon hindi mapasok na mga evil forces pa. More information with this card. Makat na daw o mahinto, matigil yung pang-oppress sa'yo. Maring tutulungan ka nito. Ano ang gagawin niya? Gawin niya unstable tong Queen of Wands na to. Unsecured, unstable. Si Queen of Wands. Tao ba ito si Queen of Wands? Tao siya. Mukhang nasa malayo si Queen of Wands. May ginagawa to. Siguro may ginagawa siyang deceit kasi sa'yo. Meron siguro itong sinusend sa'yo ng mga evil forces para oppress ka. Mahinto na daw yan. Yung pang-oppress sa'yo. Maring panalangin niya, no? Panalangin niya. O ikaw ay hindi mahilig manalangin. O kaya ay dalhin ka niya sa place na safe na protected in Jesus Christ yung place niyan. Ganun. Yeah.
na kung saan na komportable ka. May devil kasi nang oppress. Merong sinend si Queen of Wands na devil. Siguro nagsanlayo ng kaluluwa niya o nagbenta ng kaluluwa niya si Queen of Wands and reverse na yun sa devil. Alam nyo guys, kadalasan ng mga nagbibenta ng kaluluwa, kung napapanood yun sa YouTube, sa devil, nagiging sikat sila. Yung mayaman, diba? Sila mismo yung nagkukwento eh. Hindi lang yung mga kilala natin sa Hollywood, no? Madami sa Hollywood. Pero meron din ng mga Chinese, napanood ko eh. Chinese ba yun? Sumikat daw siya. At yumaman dahil nagbenta siya ng kaluluwa niya sa devil. Panood ko sa YouTube. Pero yun nga lang, ay may kapalit yung kaluluwa nga. Nakukuha nila yung hinihiling nila sa devil. Pero yun nga lang, ang kapalit nun ay kaluluwa nila. Na syempre, kukunin ng devil once na sila namatay. Ganun ang kapalit nun. Mayaman ba yung Queen of Wands in reverse? Baka nabenta. Mayaman siya guys. Kasi lumabas talaga yung devil. Nabinta ng kaluluwa niya sa devil, si Queen of Wands. Nabinta ng kaluluwa niya. Para makuha yung gusto niya. Para ibigay sa kanya ng devil yung mga hinihiling niya. Famous ba yun si Queen of Wands in reverse? Famous din yun na nagpa-sikat sa kanya. Yun ang payaman sa kanya. Yung devil. Diba? Hindi lahat ng kayamanan ay galing sa Diyos yan. So, mayroong mga tao na yumaman through that, kagaya nito. Nabinta sila ng kaluluwa sa devil. Yun nga lang, eternal naman ang kanilang pagdurusa sa kabilang buhay. So, hindi din talaga worth it na ibenta ang kaluluwa. Kung mga ganyan. Kasi kawawa yun. Ang buhay dito sa mundo ay pansamantala lamang. Sa kabilang buhay, yun ay eternal na yun, guys. Forever and ever. So, isipin nyo. Sikat ka na dito sa mundo habang ikaw ay buhay pa, mayaman, dahil nagbenta ng kaluluwa. No? Yan si Queen of Wands. Binibigay ng devil yung hinihiling niya. Pero once namatay siya, kukunin ng devil ang kaluluwa niya. Doon siya sa impyerno, syempre, dahil ng devil. Eternal, doon siya. Ganun. Sikat daw iyan. Kilala mo ba na sikat yan? Kasi sikat daw si Queen of Wands in reverse Pero may insecurity, full of insecurities kasi Queen of Wands in reverse. Tingin niya sa sarili, hindi siya ganun ka-attractive. Or basta may insecurity siya, full of insecurities. Ano ba yan? Sikat na sikat ba yan si Queen of Wands in reverse sa mundo, buong mundo? Let's see, hindi naman. Pero sikat siya sa buong mundo. Si Queen of Wands in reverse, let's see. Ay, sikat siya sa buong mundo, guys. Si Queen of Wands in reverse, lalo at may internet ngayon. Basta sikat siya sa buong mundo. Hindi lang sa isang bansa. Kundi sa buong mundo. Hindi naman siya sikat na sikat, kundi sikat siya sa buong mundo. Sino nagbigay niya sa kanya ng kasikatan at kayamanan? Devil. Kasi nagbenta siya ng kaluluwa sa devil. Pero ang kapalit nun, eternal na pagdurusa sa impyerno ng kaluluwa niya. Kaya hindi worth it talaga, guys. Kasi saglit lang ang buhay dito sa mundo. Ang tao immortal, no? Hindi immortal. Kaya yung gayahin kasi. Pagpalit mo yung kaluluwa mo. Yung magdusa yung kaluluwa mo. Nako, pagpalit mo yung kaluluwa mo. Tapos, Diyos mo. Yan. Yun pala. Sikat na yan sa buong mundo. Kilala ka. Kilala ka ni Queen of Wands.
Kilalang kilala ka ni Queen of Wands. Ay, kilalang kilala ka ni Queen of Wands na yun. Kilalang kilala ka niya. Yan ang gumagawa ng deceit sa'yo daw. So, nagbenta siya ng kaluluwa niya sa devil. Yun ang inutusan niya. O humihiling siya sa devil kasi nagbenta siya ng kaluluwa niya. Na i-oppress ka. Atakihin ka. Alam ng person mo Paano nalaman ng person mo yan? Nagpahula ba sa person mo? Nagpahula siya. Wala. Siguro, personal reading. Yun. Alam niyo saan nag-guide dito, guys? God pa rin. Sa God pa rin ako nagpa-guide. Yan ang nireveal dito. Pinakontrol kayo ng person mo sa devil, ni Queen of Wands. Ayan, parang, siguro pinaaway kayo nito, o nagkaroon ng conflict sa inyo. Parang yan na yung namagitan sa inyo, yan yung humadlang sa inyong union. Kahit gusto ng person mo na ma-unite kayo, pinipigilan, hadlangan, parang na-control, na-restrict, mga gano'n ba. Ikaw nga na-restrict ka dito. Yan Pinapaklouded yung judgment nyo, isipan nyo. Ganon ang nangyayari. Yun guys, pagka ginagamit ko yung, anong tawag dun? Tinuro na sa akin ni Jesus Christ yun Tama ba? Jesus Christ ba yung turo sa akin? Yung ginagawa ko. Na, ano ba yung ginagamit ko dun? Perception. Hindi. Abilities. Hindi. Power. Power pala. Hindi ko alam kung natawag to. Tinuro lang sa akin yun. May mga kampo ng kadiliman na merong napoprotekta sa kanila, guys. Kampo sila ng kadiliman, yes. Sa side ako ng God. Na merong napoprotekta, merong humahawak sa kanila. Hindi ibig sabihin nakikita kung hinahawakan sila, kundi meron nagpoprotekta sa kanilang mga entity, evil entity, na hindi ko na kailangan na sabihin pa kung ano tinuro sa akin ni Jesus Christ, kung ano yung ginagawa ko. Basta, nakikita ko gamit yung third eye ko ba? Hindi. Basta nakikita ko minsan nga napapalaban pa ako sa yung nagpoprotekta sa kanila, minsan devil na protekta sa kanila. Yun ang nadi-defense sa kanila, yun ang nagpoprotekta sa kanila, devil. Malalaman ko pag devil kasi gold yung ng devil, yung si Lucifer, gold. Basta ginto yan siya. Ginto. Pinoprotekta niya, yun yung mga nagbenta sa kanila ng kaluluwa. Pero, basta ganun guys. Ito ay share ko lang, medyo weird siya, pero ganun, may nagpoprotekta sa kanilang entity, evil entity, of course. At yung mga gawain ng mga tao na yun ay witchcraft, evil, para makuha nila yung gusto nila. Lalo yung devil ang nagpoprotekta o nagdidipinsa sa kanila, yun ay mga nagbibenta ng kaluluwa nila sa devil, guys. Minsan ay gusto man distract ng devil. Gusto nang di-distract. Ayaw niyang basta ayaw niyang mapigilan. So, yun na lang sabihin ko na term. Yung anong tawag doon? Sugo niya. Hindi. Nagbenta sa kanya ng kaluluwa. Ayaw niyang pigilan. Ayaw niyang mapigilan. Basta ganun. Kaya dinidipinsa niya. Basta ganun. Yung iba-ibang entities, merong mahina. Meron ding devil. Pero,
Basta, hindi ko na kailangan isa-isa pa. Basta merong mga ganun na tao na may nagpoprotekta sa kanila na yung pinakamalakas-lakas dun sa kanila, poprotekta sa iba. Yun yung nagbenta ng kaluluwa nila sa devil. So, devil na nagpoprotekta dun sa malalakas. Malakas yung nagpoprotekta sa kanila. Pero, hindi ako mapigilan ng devil. Basta, basta na ano ko yun, nakikita ko gamit yung, nakikita ko yun. Kasi pinipikit ko yung mata ko, nakikita ko yung, gamit ko yung, siguro ability ko yan, ability. Sabihin na natin gano'n. Ability. Yan. Basta ganun siya, guys. Meron. Hindi, ayaw ko nang sabihin to yung iba na part kasi ang mukha talaga napaka-weird. Basta ganun. So, yan. Meron mga napoprotekta sa ibang tao na mga entity. Like devil, yun na napoprotekta sa kanila. Kasi nagbenta sila ng kaluluwa sa devil. Meron naman na mga, yung Diyos-Diyusan, like sa mga Chinese, mga Diyos-Diyusan sila. Mayroong mga, yung sinasamba nilang Diyos, mga, ang tawag doon, lower entities, mga ganon. So, yun. Meron ding mga mahina lang ang kanilang ang mahawak sa kanila, ang nagdidepensa sa kanilang mga evil entity. Yung pinakamalakas doon, yung hawak ng devil, yung nagbenta ng kaluluwa nila sa devil. Kasi devil nga na nagpoprotekta sa kanila. Yan. Pero, kawawa kaluluwa nila guys, afterlife. Yung mga nagbenta sa devil, ng kaluluwa nila. So, yan. Meron din na napaka-dark ng aura niya. Meron. Kwento ko na. Napaka-dark. Itim. Napaka-dark ng kanyang aura. Napaka-dark. Parang nababalot ng itim na kapangyarihan. Parang demonic. Demonic talaga. Yung kanyang gawain nun. Nasa YouTube yun. Ewan ko may makarelate dyan. Basta, ganun. So, ayan siya guys. Alam niyo naman sa mundong ito, hindi lang tao nakatira dito. Dito din nilaglag ang mga fallen angels. Yan. At ang backup ko dito, yan lang nila ang pigilan. God, Jesus Christ. Celestial being, guys. So, ano ang next na mangyayari sa inyo kaya ng person mo na yan? Ay, crossroads. Para ba maging master builder kayo? Madami kayo mag-build o makapag-build kayo ng business empire. Maging napaka-successful, wealthy, maging ano yung buhay ninyo. Maliwanag, na path, na protected. Yan ang inyong tatahakin. Na positive ang maging buhay ninyo. And successful. Wealthy. Maliwanag ang inyong kinabukasan. Ganun. And lilies. Kung may tatahakin yung daan, yung path, ay path papunta sa path na maliwanag. Yung path na binigay ng God, ng Diyos sa inyo. Parang ganon. Tama ba? Hindi. It's a path na kung saan kayo padadaanin ng God. Binigay tuloy ng, o kung saan kayo padadaanin. Kung saan kayo padadaanin na path ng God. Maliwanag yan. Positive. Parang ma-positive and mas ma-inspire kayo, inspired. And maging master builder nga kayo eh. Maging wealthy.
or kung may wealthy na sa inyo, basta maging napaka-successful kung meron kayong mga i-build na business, ay basta successful siya. Positive yung mga result, mga mangyayari. Ganon, guys. So, and also, Lilis, so, maging komportable, fulfilled, satisfied kayo na magkasama. So, malaga din yan, guys, na sa mag-partner na fulfilled kayo together, fulfilled kayo sa sex, satisfied kayo. Kasi, yun ang magpapastrans na ng bond ninyo. yung pagtatalik. So, yan. Hindi ko na kailangan ikwento pa, no? Meron akong ginawa kagabi na video, kaso lang, para bang may nandidistract. Alam ko may nandidistract. May nasabi ako na parang hindi siya okay pakinggan. Hindi siya okay. Basta hindi siya okay. Ganon. Kaya hindi ko na lang in-upload. Basta maging fulfilled, satisfied, no? Na magkasama, mas lalo maging emotional touch kayo, in love, ma-deepen yung love niyo sa isa't isa, at home, komportable sa isa't isa, ganun. Ano ang naisabihin sa'yo ng person mo? Ay. Baka third party yung si Queen of Wands in reverse. Gusto ko niya mapangasawa. At gawing komportable, buhay ma-abundant. Gusto niya magkaanak kayo kasi empress naman to. O gusto niyang, gusto niya may mabuntis eh. Kung babae ka, di mabuntis ka, ganun. Kung lalaki ka, di siya mabuntis. Ganun lang yan. Gusto niya magpangasawa ka. You're a marriage material, talaga attracted siya sa'yo. Gustong-gusto ka niya maging partner in life. Yan. Page of Pentacles. So, magre-reach out to sa'yo. At pinag-aaralan niya kung paano ba yung mag-reach out sa'yo na tuloy-tuloy, na consistent siya, na hindi siya na pipigilan kasi lalo at may gumagawa ng deceit dyan. Yan. So, ayan. Mahal ka na ba ng person na yan? Let's see. Ay, mahal ka na niya? As in, mahal na mahal. Mahal na mahal ka niya. So, ayan, ito na lamang for collective reading, guys.